hawak lang. Huwag muna para hindi tayo maano. Tabingi, hawak lang muna. Hawak lang, hawak. Ganyan lang. Relax lang, relax Walang lang. suot na life jacket habang palutang-lutang sa dagat ang 7 gurong yan ng datnan ng mga reservists ng Philippine Air Force kanina umaga. Tumaob ang sinasakyan nilang bangka na maghahatid sana sa kanila sa Sacol Island, Zamboanga City. Patungo roon ng mga guro para sa isang outreach community activity. Ang kwento ng mga guro, sanay na silang sumakay sa maliit na bangka pero tila hindi raw sila kinaya ng bangka kaya tumaob. Ligtas ang lahat ng mga pasaherong guro, pati ang 2 tripulante. 5 ang nasawi sa sunog sa Caloocan, kabilang sa kanila ang isang nanay at kanyang sanggol. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Pasado 1:00 ng madaling araw, sumiklab ang apoy sa maupahang bahay sa Sinilyasi Street, Barangay 8, Caloocan. Agad itinaas sa unang alarma ang sunog dahil sa mabilis sa pagkalat ng apoy. 25 truck ng bombero ang rumesponde. Mabilis namang naapula ang apoy. Pero trahedya ang sinapit ng 5 individual na hindi nakababa sa bahay, kabilang ang 11 buwang gulang na sanggol at kanyang ina. Ang kanilang padre de pamilya na kagagaling lang sa trabaho, nagpumilit pumasok sa nasusunog na bahay para sana isalba ang kanyang mag-ina. Pero huli na ang lahat. Naghihinagpis naman ang isang lalaking nakaligtas dahil hindi rin nakalabas ang kanyang misis. Yung asawa ko, hawak-hawak ko. Yan. Tapos, paglabas ko, nahata ko siya. Yung yero sobrang init. Pumatong pa ako doon sa patungan ng aircon. Hindi na po siya pumitaw na po siya. Dakong 4:00 na nang ma-retrieve ng Bureau of Fire Protection o BFP ang labi ng mga biktima sa ikalawang palapag ng bahay. Huling na ibaba ang labi ng sanggol. Ayon sa mga otoridad, posibleng hindi nakababa ang mga biktima dahil makapal na ang usok sa hagdan palabas ng bahay. Wala po pa kaming idea kung saan po nanggaling ang sunog. Babalik po ang mga Bureau of Fire natin para po imbestigahan po yun. Kinordona na at tinapala na ng plywood ang pasukan ng nasunog na bahay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tiniyak ng barangay na tutulungan nila ang mga kaanak ng mga nasunugan. Gabriel Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isiniwalat po sa eksklusibong panayam ng GMA News ng umano'y talent manager kung paano sila kinausap para sa planong paninira umano laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang sabi niya mismong si dating Congressman Jing Paras ang kumausap sa kanila. Mariin naman niyang itinanggi ni Paras. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa pag-iimbestiga ng National Bureau of Investigation o NBI sa plano umanong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, kabilang umano sa mga hawak nilang ebidensya ang cellphone ng umano'y talent manager na kausap raw ni dating Congressman Jing Paras. Sa eksklusibong panayam ng GMA News, ipinakita ng abogado ni Ken ang screenshots ng kanilang pag-uusap. Late na na-delete nila yung mga conversation namin kasi it was already screenshot by the NBI. Ano ba yung mga pinag-uusapan niyo po doon? Yung mga delete na? Yeah, it's about scheduling, time, and call times, and amount of money. Tungkol pa rin po sa project? Yeah, tungkol pa rin sa project. Kwento ni alias Ken, nakilala niya si Paras pagkatapos ng pandemya. At sa isang event daw nitong Hunyo, unang binanggit ni Paras ang planong paggawa ng umano'y script na sisiraan niya kay Recto. We had a dinner last time sa bahay ng isang kongresista na happens to be my friend, si Kong Jing Paras. He was my friend, diba? So I trusted him. Paano po niya sinabi sa inyo? Parang it's about time na character assassination natin yung ating executive secretary. It's all scripted, how to involve into getting girls, drugs. When we started talking about the project, kasi malalaking tao to so hindi ko masyadong sinerseryoso yun hanggat marami ng follow-up, marami ng kulit. Tulad ng naunang kwento ni alias Jen, nakipag-meeting sila kay Paras noong July 15 sa Quezon City. July 15, that was the first meeting with these people, with Kong Jing and so-called attorney Freddy. I don't know the family name, but it's attorney Freddy. That to facilitate that script. So I brought the 4 girls there to
reenact, to cooperate the script. Sabi ni Ken, malaking pera ang inalok sa kanya ni Paras, kaya siya pumayag. It's 6 million, then tumawad siya ng 5.5 million to provide all the girls, kahit hindi galing doon at hindi kilala, basta may script naman tayong susundin. It's 1 million for girls, individual, so total of 4 million, and 1 million goes to me. Yung total na 500,000. Goes to Kong Jing Paras. Sino rin po yung mga kailangang rekrutin para po sa project na ito? Of course, yung magagaling umarte, yung mga artistang nag-uumpisa pa lang na magagaling umarte. Kasi ayoko namang magdala doon ng tao na hindi naman marunong umarte. Dahil hindi naman nila talaga personal kilala si Senator Ralph. Sabi ni Ken, ang alam niya, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang magpopondo umano sa plano, pero hindi niya ito nakita kailanman. I haven't seen Congressman Leviste, but they keep on telling us siyempre dalawa silang nag-uumpugan daw sa Batangas. And it is all understand that si Kong Leviste po yung magpupundo ng pera. Ang kausap nila talaga lagi si Kong Leviste. Doon sa message po na yun. Doon sa message na yun. Tungkol saan po ba yung usapan yung yun? Bakit po yung binanggit yung kakausapin niya daw si Kong? Kasi I've been nagpapalo up ako about it na matutuloy pa ba o hindi na kasi parang ayoko na nga din di ba? Then he was telling me na tuloy pa rin yun, huwag kang umatras, sayang ang pera, this is easy money. Handa raw makipagtulungan si alias Ken sa umuusad na investigasyon ng NBI. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Paras na wala silang kinalaman sa anumang iligal na sabuatan o krimen. Itinanggi rin ni Paras na nag-alok siya ng pera kay alias Ken o nag-utos ng umano'y planadong operasyon laban kay Recto. Hindi rin nila matuturing na patunay ang screenshots ng kanila umanong pag-uusap nang hindi na ipapakita ang pinagmulan nito. Gate pa ng kampo ni Paras, ang pagpapalabas ng subpoena ay hindi nangangahulugang may pananagutan na ang isang tao o patunay na may nagawang paglabag sa batas. Nauna naman nang sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga sinasabi na impormante ng NBI. Si Recto naman, ipinaubaya na sa NBI ang investigasyon. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Game na sumabak sa unang araw ng taping ng Tawa serye na Delivery Boy ang bidang si Will Ashley, kasama ang mga veteranong aktor and soon ang kanyang close friend. Yan ang aking chika. First day high para kay Will Ashley sa first day taping ng pagbibidahan niyang Tawa serye na Delivery Boy directed by Dominic Zapata. Sa unang araw sa set, kasama niya ang veteran actors na sina Kimpi De Leon at Meryl Soriano. It's something that I miss doing. Lumaki kasi ako sa sitcom. Di ba lagi ako napupunta sa drama? At least kakaiba naman siya. Yun nga, na-miss ko rin kasi matagal din hindi gumagawa ng comedy. Talagang dama ni Will na he is in good company at magiging madali ang kanyang unang sabak sa comedy. Working with them, ayun, isa pa po yun talaga sa sobrang nakapagpagaan sa pakiramdam ko. Kasi nga, syempre, ang dami na po nilang napagdaanan sa mga ganitong genre eh. So, ang dami po nilang natuturo sa akin at ang dami kong napupulot na aral sa kanila. Sabi ni Will, malapit sa totoong buhay ang kanyang pagganap sa karakter na si Boy, isang delivery rider na gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Isa pang ikinaka-excite ni Will, ang first taping day kasama ang kanyang close friend na si Mika Salamanca, na siguradong magbibigay kulay at katatawanan sa marami nilang eksena. Of course, super excited kasi iba to sa mga napagsamahan namin before eh. So, panibagong naman to, panibagong journey para sa amin dalawa. And I'm very excited. And yung mga, actually nag-uusap din talaga po kami. So, naghahanda rin talaga kami para dito sa series. Makakasama ni Will at Mika sina Maricar de Mesa, Mikoy Morales, Yasser Marta at Vince Maristela. Gayon din si Direk Eric Quizon na dahil na-miss ang umarte sa harap ng kamera,
Laugh Trip ang napili niya sa pagbabalik sa GMA. That same day, nung nag-uusap kami na sinabi ko gusto ko mag-artista, GMA called and they asked me if I want to be part of Delivery Boys.